Mga kabayan, sa kabila ng paghihikahos at pagdurusa ng mga Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular ang mga nakaranas ng matinding pagbaha sa kanilang mga lugar, lalo na dito sa Calacam, Maynila, taliwas naman ito sa nararanasang pagpapasasa o pagpapasarap sa buhay ng ilang mga kongresista at iba't ibang ahensya ng gobyerno na sangkot sa malawakang pandarambong sa kaban ng bayan matapos ibulsa ang milyon-milyong pisong pondo sa flood control project ng pamahalaan. Kahapon sa isang panayam, tahasang ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may hawak siyang mga listahan ng mga kongresman na sangkot sa malawakang korupsyon sa flood control project ng gobyerno. Kung matatandaan, 2 linggo matapos i-anunsyo sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pananagutin niya ang mga sumabotahe sa pondo ng flood control project sa bansa. Dahil dito sinabi ni Magalong na nakahanda siyang humarap sa gagawing investigasyon para isiwalat ang mga kongresman na sangkot sa nasabing korupsyon. Wala, naghihintay nga ako na tawagin nila ako. I'm just waiting for the summon para humarap ako dun sa Kongreso. And we are very much prepared. Marami nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang magmarsya doon din sasamahan daw ako. Kaya sabi ko sa kanila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga ebidensya at hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente kung sino mag-investigate na body. Dagdag pa ni Magalong na maraming lumapit sa kanya na mga mayor at chairman sa iba't ibang lungsod para isumbong ang mga nasa likod ng pananabotahe sa mga project ng pamahalaan dahilan ng malawakang epekto ng pagbaha sa kanilang mga lugar na nasasakupan. I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Samantala, maring iginiit ni Senate President Chis Escudero na demolition job lang laban sa kanya ang lumabas na malisyosong artikulo na nagpapakitang kabilang ang kanyang campaign donor sa may pinakamalaking halaga ng flood control projects na nakuha sa report ng Pangulo. Pag-amin ni Escudero, tunay na tinulungan siya ng kontratistang ito, pero hindi niya raw ito kailanman tinulungan sa anumang bidding sa mga project nito. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Isiniwalat din ni Escudero na ang nasa likod nito ay ang mga mambabatas o mga taong pabor sa impeachment at nais lang siyang patalsikin sa pwesto dahil sa kanyang pagiging bias o pagkampi pabor sa pagbabasura sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? Yung nagde-demolition? Yung nasa likod ng demolition job, SP, naman, ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas, as if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon, kung yun man. Ano ang masasabi mo rito, kabayan? Naniniwala ka ba na mapapangalanan at mapaparusahan na ang mga kongresman at ilang contractor project na sangkot sa malawakang korupsyon at nagbulsa sa kaban ng bayan? Ito ay sa kabila ng pangako at matapang na pagbubunyag ni PBBM na pananagutin niya ang mga sangkot sa nasabing issue. Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Sinabi niya na maraming mayor mula sa Mindanao, Visayas at Luzon ang lumapit sa kanya upang iparating ang kanilang mga reklamo laban sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Iginit nila na nasa likod ng mga proyekto ang ilang kongresista na sa umano'y nakikinabang sa pamamagitan ng overpricing at pagpapatupad ng mababang kalidad ng infrastructure. Matindi ang binatong batikos ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong laban sa mga proyekto ng flood control sa bansa, lalo na mga ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa alkalde, lumabas sa mga ebidensyang ipinadala sa kanya na sa halip na standard na 12 meters ang haba ng mga sheet pile na dapat ilubog ng 6 hanggang 9 na metro sa lupa, ay na-recover umanong 1 metro lamang ang haba. Paliwanag ng mga engineers, imposible itong maputol ng natural, kaya pinanghihinala ang sinadya ang pandaraya. Binatikos din ni Mayor Magalong ang gabion o mga bato na balot ng wire mesh na dapat ay puno at matibay. Sa halip, ilang layer lamang ang maayos habang ang nasa ilalim ay halos walang laman at ampaw kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig. I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. Kaya, and sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Dagdag pa ni Mayor Magalong, marami ang nagsasabi na handa silang sumama sa kanya sakaling ipatawag ng Kongreso. Kabilang ng mga mayor ng League of Cities at ilang kontratista na nagreklamo rin ukol sa mabagal at misulang pabayan na implementasyon ng mga proyekto. Aniya, kung maayos ang pag-iimbestiga, malalantad ang kalakihan ng budget na nawawala sa korupsyon na dapat sanang napapakinabangan ng mamamayan. Pinuntahan na rin niya ang mga lugar kung saan sinasagawa ang flood control project at sinabing makikita ang kakulangan ng pamantayan sa konstruksyon mula sa manipis na materyales hanggang sa mababang antas ng pagkakagawa. Sinabi ni Mayor Magalong na hintayin na lamang ang tamang panahon at itatalagang investigating body ng Pangulo bago niya ilabas ang mga pangalan. Ayon sa kanya, kung magiging transparent ang proseso, magiging obvious ang mga responsable at hindi lang sa Luzon, kundi pababa hanggang Mindanao at Visayas. Wala, naghihintay nga ako na tawagin nila ako. I'm just waiting for the summon para umarap ako dun sa Kongreso. And we are very much prepared. Marami nga nagbo-volunteer na gusto rin nilang magmarsya doon din sasamahan daw ako. Kaya sabi ko sa kanila, hawakan na lang muna nila yung kanilang mga ebidensya at hintayin na lang namin na mag-designate ang ating presidente kung sinong mag-investigate na body. Siguro ang titingnan natin dito, saan ba nilagay yung mga flood control projects? Are these places really flood-prone areas? Or these are just simply areas that we're in, certain politicians are just so influential. Isa yan siguro mga titignan natin. And it appeared that marami palang lugar na nagkaroon ng flood control projects na hindi naman talaga kailangan. So isa yan sa mga dapat titignan natin sa investigation. What else? Another is the huge amount. There should be a technical study that would really determine how much is needed for this particular project. And another is, why is it that it's only limited to a few contractors? Although many other contractors were able to get some of the projects, but majority of the projects were limited to 15. So what really happened? Again, we have to find out who are the people behind it. Well, apparently something happened, no? There's no doubt there is some sort of rigged bidding. Kasi nga, kung titignan mo, talagang merong favored na contractors. There are favored contractors. And the reason why they are favored contractors because they can deliver the package. For example, for a 100% na funding, about 58% goes to 58%
are taken out of the total amount and goes to someone else's pocket. Ano? Out of the 58%, siguro yung legitimate lang doon yung 8%. And that represents yung VAT at yung bond. Yung the rest, napupunta yan, 25% goes to the funder. Saan ba galing yung fund? No? Sino nag-provide ng fund? 25% goes to that. 3% goes to the bank. No? 7% goes to the implementing agency for flood control projects. Napunta yan sa DPWH. Meron din 1% para sa material testing. No? At meron din 3% para doon sa mga bidders na nag-back out na lang. Ano? Kaya makikita mo talagang rig bidding. Ano? And another is 1% din para sa inspectors. So that's a total of 58%. So naiwan na lang sa project is 42%. Wala pa doon yung profit ng contractor which is around 18 to 20%. So dyan talaga lalabas na magiging substandard. The first thing that I ask contractors, okay, this is the amount that is left. What are you going to do? Sabi na, we are forced to do a substandard project. Okay, yung 3% kasi para, sabi ko nga, rig bidding. So ang gagawin, kakausapin na lang yung mga bidders at sasabihin, okay, lahat kayo tatanggap na lang ng total 3%. Ayun ang share ninyo rito. So yun na i-deliver ng contractor sa kanila. Tapos meron din para sa mga inspectors din. That is, engineers going to inspect kung compliant, bibigyan sila ng 1%. So yung mga engineers, they don't really care kung compliant yun. Basta importante sa kanila, tatanggap nila yung 1%. And then of course, the insurance and the VAT, that's a total of 8%. So that makes up the 58%. So ulitin ko ulit, 42% na lang naiwan, assuming that the contractor gets 12% as profit, then 30% na lang naiwan sa project. Kawawa naman po tayo dun sa perang, let's say, 100 million pesos for a project. Kung 100 million ang pera sa project, 30 million na lang ang gagamitin sa project talaga. That's what I was trying to say a while ago, Mayor. 30 million po. Kumbaga, naglagay po ng budget ng 100 million, pero yung actual cost lang talaga nun is 30 million. Siyempre kailangan din kumita ng contractor, hindi ho ba? Sabi mo nga, 42%, kikita siya ng 12%. 30% na lang ang natira. So sa 100 million, 30 million lang yung naging cost ng project. Yes. Na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record,
Wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga labas. Sir, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sorry, sir. Uy, magsisingit lang ako. Sir, Hanggang 11 o'clock lang ako, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, okay na, huy. So, sir, baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, sinasabi niyo po. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, Oo SP, naman. ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Yes, Nipa. Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o Hindi walang nga. mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa, inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. Sir, Pero kung sir, magkaroon nung ng senador- Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, itong kontrako na sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan? Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Wala ako dito nun. Bibigay namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed or elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun. Dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niyo yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nag-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong
magtulungan doon sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an projects. insinuation. Look at the figures again before you ask that question. Why? Ang pinag-uusapan 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pag-bid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito.